Welcome to Wednesdays with Wa! Wala kaming budget, as you can see. Okay. Hi! I'm Isabel Herrera and ako ang funniest sa Words Anonymous. Start tayo kung paano ako napunta ng Nepal in the first place. Nepali spoken word group called Word Warriors, and matagal na silang nagpaplano na mag-invite ng different poets from around the world para dalhin sa Nepal for this one big event na pinamagatang Words Express, the Spoken Word Jatra. Jatra in Nepali means festival, so the spoken word festival. So, 5 days siya, pero yung tinagal namin sa Nepal ay yung buong program is September 17 to, may cheat sheet ako, to September 23. Bakit ganun kahaba? Kasi, we went to 4 different cities in Nepal and we had 5 shows. So, ang interesting yung nangyari dun sa event kasi dun sa 4 shows, bago mag-start yung performance set, meron mo ng discussions na nagaganap. In every discussion, syempre may moderator from Word Warriors para alam na nila kung ano yung mga dapat itanong o yung mga tanong na sobrang curious sila about sa different cultures ng spoken word poetry sa iba't ibang bansa. So, for day 1, we had 2 discussions. First is yung poetry versus stage and second is yung who is the poet. Yung poetry versus stage, well, it's about yung difference ng spoken word poetry sa page poetry. Ngayon, yung discussion na yun, ilang beses na siyang natackle ng iba't ibang members. So, skip na tayo. So, yung 9 discussions, i-enumerate ko na lang muna sila. Para alam niyo yung expect every time makikita niyo yung pagmumukha ko sa Wednesdays with Wa. So, 1, poetry versus stage. Who is the poet? Speaking many tongues, spoken word as a tool for activism, behind the scene, spoken word for individuals and communities, poetry in collaboration, and spoken word poetry as an educational tool. And then, siguro, after,
share ko sa inyo yung mga performances and the kinds of pieces na pinaperform ng mga nakasama ko. So, okay. Who is the poet? Kaya kaming tatlo yung napili for this discussion kasi kaming tatlo yung palaging persona pieces yung pinaperform. So, i-discuss ko na lang sa inyo yung mga questions. Isa sa mga tinanong nila sa akin ay, bakit? Bakit mas nagli-lean ako towards persona pieces? Admittedly, nung nagsimula kasi ako sa spoken word, hindi pa ako komportableng pag-usapan yung sarili ko. One, and two, hindi ko rin kasi alam kung paano siya isusulat. And three, hindi lang talaga ako ready ng mga panahon na yun. Pero nasulat ko naman na siya. My first ever personal piece, yung Painkillers. Kaya bilib ako sa mga spoken word artists na nakapagsulat palagi ng mga personal experiences nila. Kasi I think sobrang tapang nila para ikwento yun sa maraming tao. I mean, to be able to write those pieces, syempre, kakailanganin mo i-acknowledge lahat ng pinagdaraanan mo. And bukod pa dun, humaharap ka sa tao at binibigyan mo ng muka yung pyesa na yun. So, thumbs up sa inyo. So, sa discussion na to, pinerform ko yung English version ng Trajectory. And isa sa mga pinakamahirap na tanong na ibinato sa akin, na nanggaling kay Zena, by the way, ay, after kasi may performance, yay, sa awa ng Diyos, nagustuhan naman nila. And then, tinanong sa akin ni Zainab, sabi niya, paano ka raw natatansya yung pag-gratify sa death, blood, bullets, yung mga ganun, tipo ng bagay. And then, sabi niya, where do you draw the line? I mean, paano mo natatansya when it's too much or paano ko raw nasusulat ang isang pyesa ng isang tao na hindi ako nagiging dismissive sa experience niya. Kasi may mga ibang pyesa raw na dismissive. Yung tipong, hindi ko to na-experience, pero alam na alam ko to. Gusto ko lang sabihin na alam na alam ko to. Yung mga ganun. So, tinanong niya ako paano ka daw natatansya. So, kami ng mga kasama ko, nagtinginan kami. Tapos, wala kaming concrete answer for it kasi maski sila, wala silang sagot on how, parang nahihirapan rin sila on how to, or where to draw the line when writing about yung mga topics na ganun. Pero ang sinabi ko ay, isa sa mga bagay kung bakit mahal na mahal ko yung spoken word poetry kasi it teaches you to be compassionate. It teaches you to reach out. And it teaches you na makinig sa different point of view sa mga tao. Minsan pag pinapakinggan ko yung mga nag-open mic sa amin, minsan napapano ako wow, this kind of loneliness exists. Or yung ganitong uri ng nag-uumapaw na pagmamahal para sa bayan o para sa isang tao, nag-exist pala. And to be able to see a face and to be able to see them perform these pieces, dun mo ma-realize na they survived all that shit. And they're here and they're brave enough to tell their story. So, para sa ibang tao, and personally, yung effect nun sa akin, so it's possible na kung ano man yung pinagdaraanan ko ngayon, masusurvive ko din siya. And sobrang maraming
nai-inspire dahil sa spoken word poetry. And marami na rin akong narinig na stories na, marami na rin akong na-meet ng mga tao na sinasabi na spoken word saved them. Isa na rin ako doon. Isa rin sa mga sinagot ko kay Zainab ay, ang pinaka-backbone talaga ng spoken word poetry ay sincerity. Hindi mo madadaya yun. As in doing persona pieces, diba yung question niya is, where do you draw the line? Well, siguro, just start by being sincere. Bakit mo ba to sinusulat? Para saan ba to? Through persona pieces din, nagiging vessel ka for people na hindi alam kung paano ikukwento yung storya nila, or natatakot ikwento yung storya nila, or hindi nila kayang ikwento yung storya nila. So, and through that, mas nag-reach out ka sa tao eh. Mas aalamin mo, parang mas magiging curious ka sa, or mas gugustuhin mong intindihin kung ano yung pinagdaraanan niya para masulat mo ng tama yung pyesa para sa kanya. Kaya kami napunta sa isang napakahirap na tanong na tinanong kay Nawaraj. So, si Nawaraj, nagsulat siya ng isang pyesa tungkol sa menstruation, tungkol sa period ng mga babae sa India. So, apparently, may mga ibang places sa India na kapag may period ka, kapag may period ka, kinukulong ka or bawal kang humawak ng mga ibang bagay kasi considered madumi ka. O, diba? So, si Nawaraj, nagsulat siya ng pyesa about it, and well, nung pinerform niya, Nepali, pero naramdaman ko naman na sobrang mabigat yung piece. And kunento nila na yung mga babaeng nakanood o nakarinig nung pyesa niya, lumapit sila sa kanya at nagpasalamat. Na parang, thank you for writing that piece. And naramdaman nila na, kahit lalaki ka, in a way, naiintindihan mo yung pinagdaraanan namin. Na-appreciate nila yun. At yung mahirap na tanong na ibinato sa kanya ay, is research enough? Do you think research is enough para masabi mo na may karapatan kang magsulat ng mga bagay na ganito na kahit hindi mo naman na-experience? And so again, nagtinginan kaming tatlo. Wala kaming concrete yes or no answer for it. Pero si Nawaraj, ang sinagot niya ay, wala akong concrete yes or no answer for that one. Pero siya, it took him 3 months bago niya matapos yung pyesa. And yung takeaway ko from that is yung dedication niya na masulat ng tama yung pyesa. And pumunta siya talaga sa mga areas kung saan pinapractice yung pagkukulong sa babae kapag may period sila. Para ma-describe niya ng maayos sa pyesa niya yung respeto at dedication na makwento ng tama yung experience ng isang tao. Yun yung sobrang tumatak sa akin. And doon ko na-realize na may mga ibang topics na hindi dahil kaya mong isulat, dapat mong isulat. At kung sobrang gustong-gusto mo talaga siyang isulat at matapang kang i-perform siya, siguro, gawin mo yung mga nararapat para mabigyan ng justice yung storya ng tao. So, nakakaba pala talaga gumawa ng persona pieces.
Isa pang interesting na na-bring up sa discussion ay yung bago mo i-perform ang isang persona piece, kailangan mo nga bang sabihin na ito ay isang persona piece? Kailangan mo nga bang maging klaro na hindi mo tayo experience at experience ng ibang tao? Ngayon, kaya siya sobrang interesting for me kasi iba-iba yung opinion ng mga tao dito. Siguro tanongin nyo rin yung friends nyo, i-discuss nyo as a group kung ano yung opinion nyo dito. May mga nagsasabi na dapat, oo, dapat sinasabi mo na i-perform mo ay isang persona piece. Dahil, technically, kapag hindi mo sinabing isa siyang persona piece, plagiarism, parang plagiarism siya. Yung iba naman, ang opinion nila dito ay, let the piece speak for itself. And, siguro, kung gusto talagang malaman ng mga tao kung experience mo yun o hindi, siguro kapag tinanong nila, sabihin mo na lang na, syempre, wag mo nga akuin. I mean, yung opinion nila, wag mo akuin. Sabihin mo, hindi yun akin. Pero, yung itong group na to, sinasabi nila na hindi naman na kailangan na sabihin na isang persona piece siya. So, yeah, interesting, no? They also ask kung paano kayo na-internalize ang isang persona piece, like kagaya ng trajectory, kung hindi ko naman daw siya na-experience. Ang sabi ko ay, in doing persona pieces naman, hindi yun, when I'm writing the piece, there are parts of me dun sa pyesa. And kahit hindi ko siya na-experience o mapaparallel ko yung experience na yun sa ibang experiences ko. And in doing persona pieces, parang binibridge mo yung sarili mo dun sa ibang tao. And doon, through that, natuturo ng spoken word na hindi porket hindi mo naranasan or hindi porket wala ka nung nangyari yun, dapat mawalan ka na ng pake. I mean, it bridges people together talaga. And isa yun sa mga magic ng persona pieces. At doon na po nagtatapos ang episode na ito. And sa next Wednesdays with Wa ko, ang i-discuss ko naman ay speaking many tongues and spoken word for individuals and communities. Okay? So, yun, interesting. Sobrang interesting din nung mga yun. And, so yan, sana may natutunan kayo sa akin. Sorry sa pagiging sabok and low budget. Curtains. Ayun. Sana may natutunan kayo sa akin and, ayun. See you sa next Wednesdays with Wa! Fade out. Ay, swipe left. Ay, swipe right. Ay, left.